Naging tahimik ang buong buhay ko sa loob ng 3 araw. Hindi rin ako pumasok sa eskwelahan dahil ayaw ko siyang makita. Kapag kami lang ni Isaac sa sala ay nakikita ko siyang napapatingin sa akin at bumubuntong hininga. Minsan naman ang inay, kapag nakatingin sa akin ay naroon ng pag-aalala at pagtataka. Nagkukulong lang ako sa kwarto ko. Naguguluhan pa rin ako sa mga nangyayari. Parang gusto ko na lang bumalik sa dati kong buhay. Noong hapon, nakita kong inay, nagtitimpla siya ng kape. Lumapit ako sa kanya't naupo sa upuan. Wala akong sinabi na kahit na ano. Basta na lang akong umupo at hiniga ang ulo sa mesa. Na-miss mo ba siya? Agad akong nag-angat ng ulo nang marinig na sinabi niya yon. Wala akong makitang pagbibiro sa mukha ng inay. Seryosong pagkakasabi niya noon na parang alam niya ang mga nangyayari. May dapat ka bang aminin sa akin, Lucita? Tanong ng inay. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko't yumuko. Nakokonsensya ako. Pakaramdam ko'y may alam ang inay. Pakaramdam ko kapag nagsinungaling ako ay magtatampo na siya. Nay, paano po kapag nalaman niyo na matagal na palang minamanman na ng taong akala mo ay kamakailan mo lang nakilala? Napaisip ang inay sa sinabi ko. Humigop siya ng kape saka umupo sa tabi ko. Dala ang kapeng ginawa niya para sa akin. Natural sa akin ang magulat, aniya. Ngunit naroon ang ngiti sa labi niya. Natatakot ako kung masamang intensyon niya sa pagpapakilala sa akin. Sagot niya. Bumuntong hininga ko. Dati kasi kung hindi mo maitatanong, ganyan ang itay mo sa akin. Napatingin ako kay Inay at nakitang ngiti sa labi nito, habang tila inaalala mga nangyari sa kanila ni Itay dati. Ngunit akala niya hindi ko siya napapansin. Tipikal na teenager na magkakagusto sa teenager na babae. Hanggang sa tumanda kami, naroon pa rin siya. Hindi po kayo natakot kay Itay, Nay? Natakot noong una, ngunit kasi masyado mapagmatsyag ang inay mo. Nagkunwari akong walang alam, ngunit minsan akong sumusunod sa Itay mo. Doon ko nakita kung gaano siya kabuting tao. Sabi ng inay na tila'y kinikilig pa. Masyadong torpe ang Itay mo, anak. Mabuti nga't sa akin siya nahalina na may topak din. Ako pang gumawa ng paraan para lang hindi siya matakot na lapitan ako. Natatawang sabi ni inay. Natawa na rin ako at nangiti. Sana sa'yo ako nagmana, Nay, sabi ko. Bilib kasi ako sa lakas ng loob niya. Tumingin sa akin na tinawakan ako sa pisngi. Nagmana ka naman sa akin, tayong magkamuka, ngunit hindi maikakailang anak na sa Itay mo ikaw ay nagmana sa ugali mo. Mabait, matapang at may lakas ng loob. Ngumuso ako kay inay at torpe po, natawa siya na sabihin ko yon. Handang ipaglaban ng Itay mo mga mahal niya sa buhay. At ganun ka. Masaya nga ako na sa kanya ka nagmana eh. Ganda lang naman ang naiambag ko sa'yo. Hindi ko alam kung ngingiwi ba ako o matatawa sa huling sinabi niya. Ate, patawarin mo na si kuya. Wala naman siyang ginawang masama sa'yo eh. Napatingin kami kay Isaac na nakasimangot habang palapit sa amin ng inay. At talagang mas kinakampihan mo pa siya kaysa sa akin? Kunot noong tanong ko sa kanya. Kasi naman ate, panay text na si kuya sa akin. Kinakamusta ka niya? Pati sa pagtulog ko, pagbanyo at pagsipilyo. Lagi siyang may text, para na kami magjowa sa totoo lang. Nakasimangot na sabi ng kapatid ko. Natawa kami ni inay sa sinabi niya. Napatingin ako kay inay. Bumuntong hininga ako't nakapagdesisyon. Nasasabihin ko na sa kanya ang katotohanan. Nay, may pagtatapat po sana ako sa inyo. Kinakabahang sabi ko. Hindi ko alam kung anong i-react niya pero ito na. Kasal na po ako inay. Napapikit ako. Kinakabahan ako sa maaaring sabihin ng inay sa akin. Kung magalit man siya, tatanggapin ko. Wala akong karapatan na magalit sa'yo. Agad ako nagbukas ng mata. Nang tumingin ako kay inay ay nakita kong kaginhawaan sa mukha niya. Naramdaman ko rin ang yakap ni Isaac sa akin. Salamat ate, sabi nito. Nagulat ako sa reaksyon nila. Parang alam na nila na kasal na ako. Alam nyo? Hindi makapaniwalang tanong ko. Ate naman, parang hindi alam na maraming signal dito sa atin. Pagdating pa lang namin ni inay dito ay kaagad na kaming dinumog ng mga marites at sinabing nagpakasal ka raw kay Mr. Cheng.
para sa pampa-opera ko. Nasapo ko ang noo ko sa sinabi niya. Oo nga pala, sa chapter 1 pa lang ng buhay ko bilang asawa ni Mr. Cheng ay naroon ang mga marites. Kaya umuwi ka na ate, hinihintay ka na ng asawa mo. Itong si Isaac gusto niya talaga akong paalisin dito sa amin. Nay, naguguluhan po ako eh. Lucita, kilala mo sarili mo. Alam kong alam mo na ang sagot sa katanungan mo. Nay, ikaw ang nahihirapan sa ginawa mo anak. Kung pinagdududahan mo siya, hindi mo na naising makita o makasama siya. Ngunit, yun bang nararamdaman mo ngayon? Hindi ako nakapagsalita sa sinabi niya dahil sakto lahat ang sinabi niya. Gusto ko siyang makita at kahit na magkaibang tattoo ni Mr. Cheng at Jasper. Hindi pa rin nawala sa puso ko na iisa nga lang sila. Maayos na humarap sa akin ang asawa mo. Kahit alam niya magagalit ako, hinarap niya pa rin ako at formal na hiningi ang kamay mo. Kahit nakasal na kayo. Mabait siyang tao at dapat mas alam mo yan kumpara sa akin. Nagulat ako sa sinabi ni inay. Humarap po siya sa inyo? Nagtatakan tanong ko. Oo, si Jasper. Nung dumalaw siya dito na wala ka, kinausap niya ako. Ang sabi niya sa akin noong araw na yon, Ma'am, tatanggapin ko pong sampal o pananakit niyo sa akin. Ako po si Jasper Yuan Cheng. Mahal ko pong anak ninyo. Kasal na po siya sa akin dahil ginamit kong kahinaan niya. Alam kong napaka-immoral na ginawa ko, pero gusto ko pong sabihin sa inyo at hingi ng kamay niya. Tatanggapin ko po kung ipapakulong niyo ko. Handa po kong gawin ang lahat para lang mapatunayan na sincero ako sa anak ninyo. At hindi ko siya pababayaan. Yun ang mga katagang sinabi niya habang nakaluhod. Natatawang sabi ng inay. Where is your wife? Gusto kong suntukin ang mukha niya nang makita ko siyang naghihintay sa akin sa harap ng pintuan. Sinamaan ko siya ng tingin pero ngumisi lang siya. Nakakahiya naman na kapatid ko siya. Yuan, baby ko. Maligayang pagbabalik. I hug mom nang makitang papalapit siya sa akin. She's still my mother kahit na tinakwil ko na sila. At si dad na nakaupo sa gitnang bahagi ng mesa kasamang Panuela households na naroon din sa hapunan na to. Ang head ng Panuela. Formal na sinalubong ako ni Don Almiro kasamang kanyang anak na si Sir Carlo. Ang chairman ng paaralan kung saan nag-enroll ang aking asawa. Siya ang ama ni Valentina. Iho, napakasaya na makita ka rito. Ang aking ama ay mukhang may pagmamalaki habang ang kanyang kasosyo sa negosyo ay tumingin sa akin na may paghanga. Nakasusuklam. Sinalubong din ako ni Madam Vera. Kinalikan ko siya sa pisngi habang nakangiti. Kaibigan sila ng pamilyang ito na ginagawa namin childhood friend ni Valentina. Ang ganda mo pa rin tita, sabi ko. Si Tita Vera ay isang mahusay na ina. Kahit may pagkaswail si Valentina, hindi niya ito kinukonsinti, unlike my mom. Hindi ka pa rin nagbabago, Yuan. Ngumiti ako at umupo katabi ni Valentina. Belmoso told me earlier that my dad wanted me join them in this shit dinner. I said yes para hindi na nila ako puntahan sa bahay. I'm still thinking how to get back my wife. Nagsimula na kaming kumain. Typical family gathering of rich tycoons. It's about business. I'm not in the mood to join them, but I'm sure this night won't end na hindi nila ako tatanungin ng mga bagay-bagay. How is YCB? I stopped slicing the steak when Dad asked that. Good, I replied shortly. I heard YBC is now in top 17. Congratulations, young man. Sir Carlo said. I just said a simple thank you. Of course, Carlo. Saan pa bang magmamana tong anak namin? It's my mom. She really loved to spoil the night. Hindi na ako nagsalita at kumain na lang. My head hurts, hiatus. Hindi yata ako natutulog ng 1 linggo kakaisip. Why my wife mad at me? Halos tatarin ko na ng mensahe si Isaac, kamustahin lang ang ate niya. It's been a week but it feels like we've been separated for a year now. Shit, I missed her. Are you okay? Narinig ko sa Valentina. Sinagot ko siya ng isang tango. Sinubukan kong malayo ang aking sarili sa kanya. Hindi kami pwede, ba't pa simple niyang pinipilit ang sa amin? I can't like her that way I like my wife. Dahil narito kami,
Bakit hindi natin pag-usapan ang kasal ni Valentina at ng aking kapatid? You guys are planning this from the start, right? Gulat ako na patingin kay Jason. Kumunot ang noo ko sa pagtataka. Ano sinasabi niya? Napatingin ako kay Valentina at mukhang alam niya ang pinatutungkulan ni Jason. Oo, bakit hindi natin to pag-usapan ngayon? Sabi ni Dad na parang planado ng lahat. Lucita is patiently waiting as Isaac trying to contact Aldrich. Hinintay ka lang dyan ate. Huminahan ka nga, inis na sabi ng kapatid niya sa kanya, but Lucita can't wait any longer. She's hoping na sasagutin kagad ni Aldrich ang tawag. Laganap na sa balita ang nalalapit na engagement ni na Valentina at Yuan. Inanunsyo na ng pamilya Cheng at Pinuwala ang pakikipag-ugnayan ng kanilang mga tagapagmana. Nang hindi nalalaman ni Mr. Cheng, Kim, TJ, and Aldrich were in the shock after they watched the news. Nagsama-samang tatlo when Isaac called. Ate, sinagot na. Agad na kinuha ni Lucita ang cellphone at halos ay maiyak na siya sa kaba at takot. Nang marinig niya ang sinabi ng kapatid, para siyang tinakasan ng dugo kanina. Aldrich, help me. Yun lang ang mga sinabi niya. Umulan na ng mura ang kabilang linya at nagmamadaling umalis sa kinauupuan nila. It's okay, Lucita. Don't panic. We'll get you there. Wait for us. Sabi ni Aldrich na nagmamadaling lalo nang marinig ang hikbi ni Lucita. Bago sila sumakay sa sasakyan, lahat sila'y natigilan. Nakatitig sila sa isa't isa. Baka sa mukha nilang pagkalito sa pag-iisip kung bakit gano'n ang reaksyon ni Lucita. Sabay-sabay nilang naitanong sa isa't isa, she knew? Habang binabaybay nilang probinsya kung nasaan si Lucita, ay kinukulit ni TJ si Aldrich habang nakikinig si Kim sa dalawang kaibigan. Are you sure na yun na nga ang narinig mo? Yes, brute, she's crying, sabi niya. Aldrich, help me. Inis na sagot ni Aldrich na ginaya pang paraan na pagkakasabi nun ni Lucita. Paano niya nalaman? Nagtatakang tanong ni Kim. You know Cheng Kim, kahit pa ilang katauhan ang ipakilala niya kay Lucita, iisa lang ang reaksyon niya sa talaga. Hindi na dapat tayong magtaka na nabisto siya nito, sabi ni TJ. He's hard, ruthless and cold to everyone except to his wife. Seryosong dagdag ni Aldrich. Pagkadating nila sa bahay ni Lucita, nakaabang na ito sa labas ng bahay nila. Mahahalata sa mukha niya na galing ito sa pag-iyak. Cheng will gonna kill us if he see this. It's his fault why his wife is crying, not us. Bulong ni TJ kay Kim. Yuan is crazy, TJ. Parang hindi mo naman kilala yon. Pag sinabing tayo ang nagpaiyak sa asawa niya, akuin mo na, nangingiwi sabi ni Aldrich sa kaibigan. Agad na tumakbo si Lucita sa kaibigan ng asawa niya. Suot lang ang manipis na itim na blouse at pajama. Isaac was scrolling his account earlier when the news popped out. Kaya kagad niya ito sinabi sa ate niya. Dahilan kung bakit nalaman ni Lucita ang tungkol sa engagement. Is he mad at me? Iiwan na ba niya ako? Ako naman ang asawa niya, di ba? Kasal naman kami legal naman yun. Huminto si Lucita nang pumiyok siya sa huli dahil naiiyak na naman siya. Bakit siya magpapakasal sa iba? Puno ng hinanakit na tanong niya sa tatlong lalaki na awang ang labit aligaga habang nakatingin sa kanya. Shit, calm her down, Kim. Natatarantang sabi ni Aldrich habang nakatingin sa dalaga. Nakaupo na sa lupa at umiiyak. Shit, I can't touch her. Cheng will kill me, angal ni Kim. Inis na napasabunot si Timothy James sa buhok niya at siya ang lumapit kay Lucita para patahanin ito. Tahimik ang tatlo habang binabaybay na nila ngayon ang daan papunta sa mansyon ng Cheng. 1.5 oras ang biyahe para makarating doon. Agad na sinama nila si Lucita kahit na yun na lang ang suot. Hindi rin alintana ni Lucita ang lamig sa labas kanina at sa sasakyan dahil nakasentro ang isipan niya sa asawa niya. Hindi alam ng tatlo kung ibibigay ba nila ang jacket sa suot nila kay Lucita o hindi. But in the end, TJ take off his jacket at nilagay sa balikat ni Lucita. Hindi nakalimutan na nga itong magsuot ng tsinelas. Tahimik lang ang apat, hindi nila alam kung anong sasabihin nila kay Lucita. Si Kim na nakatingin sa salamin habang nagmamaneho'y nakaramdam ng awa para dito. Matagal nang hinintay ni Cheng ito. Miss Lucita, I'm happy that you're now reciprocating his feelings for you. Ani Kim sa kanyang isipan.
Pagkadating nila sa village ng Cheng, agad na pinapasok ng guard ang tatlo dahil kilala sila ng mga ito. Ngunit malayo pa lang ay kita na nagkakagulo sa loob. Agad na hininto ni Kim ang sasakyan at dali-dali silang lumabas sa sasakyan. Sa daan, nakita nila si Mr. Cheng/Jasper na pinipigilan ng mga gwardya. Ngunit hindi nakalagpas sa mga mata ni Lucita ang pagtama ng kamao ni Jason sa nakababata nitong kapatid. Kahit walang sapin sa paa, itinakbo ni Lucita ang pagitan nila ng asawa niya at kaagad na sinampal si Jason ng pagkalakas-lakas na kahit siya ay nakaramdam ng hapdi sa palad na hindi niya ininda. "Wala kang karapatan na saktan ng asawa ko!" Sigaw nito na nagpalaki sa mga mata ng mga naroon at nakarinig. "Shit!" Agad na mura ni Kim na makitang naroon na si Lucita sa gitna at nasampal na nito si Jason. "What are you talking about, Dad?" Galit na tanong ni Mr. Cheng sa ama niya na tinignan lang siya ng walang emosyon. "Hindi mo narinig? Ang sabi ko, let's discuss your engagement with Valentina." Galit na ibinalibag ni Mr. Cheng ang inuupuan niya. Dahilan kung bakit nagpanik ang mga tao sa loob. "Don't bullshit me." Galit na sigaw niya. "You careful with your words, Yuan. You shut up with your bullshit, Dad." Namumula na si Mr. Cheng sa inis habang nagulat ang lahat sa reaksyon niya. Umiiyak na si Valentina sa ina nang makita kung gaano kadisgusto ni Yuan ang idea na ikasal sa kanya. "Wala kang modo." Galit na sinuntok ni Fernando Cheng ang anak. Nang balinga siya ni Mr. Cheng ay nasalubong nito ang mata ng anak na nababalutan ng pagkamuhi at galit habang nakatingin sa kanya. Puno ito ng puot at galit na nagpapagigil sa dakilang Fernando. "Hindi ako kabilang sa pamilyang ito. Tinalikuran ko ng pamilyang ito. Itinakwil ko na kayo." "Yuan!" Tawag ni Helena Cheng ang ina ni Mr. Cheng at Jason. Galit siyang binalingan na anak. "I hate you, Ma'am." Dahan-dahan ngunit sinigurado niyang maintindihan ng ina niya ang gusto niyang sabihin. "You raised a monster." Agad na tumulong luha ni Helena nang sabihin niyo ng bunso niyang anak. She's trying to reach her son na dahan-dahan namang umatras papalayo sa kanya. "Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Yuan. Anak ka lang," sigaw ni Fernando na dinuro-duro pa to. Puno ng sarkasmo na tumawa si Mr. Cheng sa ginawa at sinabi ng ama. "Bakit? Mali ba ako? Tama ako, di ba? That criminal." Tinuro niya si Jason na walang imik na nakatingin sa kapatid na nagwawala. "Should put in jail," dagdag ni Mr. Cheng. "But what did you do? Pinaalis mo, binayaran mong pulisya. Pinalabas mo na aksidente lang ang nangyari where in fact, yung paborito mong anak, yung putang ina mong anak na yan ay nakapatay ng tao." "Cheng!" Angal ni Jason nang si Fernando nang tumahimik sa sinabing ito. Kita nila kung paano lumihis ang luha sa mata ni Mr. Cheng. Kitot na nakalimutan na nito ang nangyari ngunit nang makita niya ngayon ang reaksyon ng bunso niyang anak, bigla siyang natahimik. "Bakit, kuya?" Diniin ni Mr. Cheng ang pagkabigkas ng kuya kay Jason. "Tama ko, di ba? This night, unti-unti nilabas ni Mr. Cheng ang hinanakit niya sa pamilya niya. You killed a person, ngunit hindi ka man lang nakonsensya. You enjoyed your life abroad, habang ako nagbabayad ng kasalanan mo dito." Puno ng pait na sigaw nito sa harapan ng mga tao sa loob. "What do you mean?" Nagtatakang tanong ni Jason. Mapaklang ngumiti si Mr. Cheng sa kanya and that's the time na lumakas ang iyak ni Valentina. "As a compensation to what you did, I helped the family of the deceased. I gave them my allowance para may magamit sila. Dahil pinatay mo lang naman ang taong naghahanap buhay sa kanila. Lagi akong binabangungot ng gabing yun. I can stand as witness but hindi ko ginawa dahil utos ni Dad sa akin. At dahil kapatid kitang gago ka." Nagulat ang lahat sa sinabi ni Mr. Cheng. Kahit ang mga magulang niya ay hindi alam na tumulong siya sa pamilya nung namatay. "And now, you have the guts to decide my life? Fuck you all." Huling sabi ni Mr. Cheng at lumabas na ng mansyon nila. Hinarangan siya ng mga guard sa labas kaya nagwala na naman siya. Si Jason na nakaramdam ng pagsisisi sa kanyang ginawa sa kanyang kapatid ngunit siya ay may utang. Kailangan niya ang mana mula sa kanyang mga magulang ngunit ang kanyang kapatid, si Yuan ang humahadlang. So he needs to get rid of him. She suggested the wedding to his father para mas lalong itakwil ni Yuan ang mga magulang nila. And he succeeded. "Sorry for your pain, brother, but surprise." Ngisi ni Jason dahilan kung bakit siya dinakma
ni Mr. Cheng at agad na sinuntok. Napuno siya ng bugbog sa kapatid, mabuti na lang at kagad na inawat ng mga gwardya. Sa gigil at galit ni Jason ay kagad niyang sinuntok si Mr. Cheng. Ngunit may isang malakas na sampalang bumawi sa suntok na binigay niya. "Wala kang karapatan na saktan ng asawa ko!" Sigaw ng isang babae na ngayon nakaharang sa nakababata niyang kapatid at galit na nakatingin sa kanya. "Who is she?" Dumadagundong ang boses ng lalaking kamukha ni Jasper. Mali ni Mr. Cheng ng asawa ko habang masamang nakatingin sa akin. May iba ring taong naroon na hindi pamilyar sa akin. Tanging si Jason at Valentina lang ang namumukaan ko. Humarap ako sa asawa ko. Agad na nanuot sa puso ko ang galit nang makitang putok sa labi niya. Galit na binalingan ko si Jason. "Wala kang kwentang kapatid!" Sigaw ko sa harapan niya. Dumaan ang galit sa mata niya ngunit hindi ako nagpasindak. Gusto ko siyang sampalin ulit. "I said, who the hell are you?" Bumaling ulit ako sa lalaking sumigaw. Natatakot ako sa presensya niya, ngunit naramdaman kong pagsiklop ng asawa ko sa kamay ko't hinalikan nito. Nang tignan ko siya ay kagad niya akong hinila, papalapit sa kanya't niyakap. Tila'y pinoprotektahan sa mga taong naroon at nakatingin sa aming dalawa. Ibinaon niya ang mukha niya sa leg ko. Sa gulat ko'y nakalimutan ko sandali na may ibang tao pa sa paligid namin. "I miss you so much, baby." Bulong niya. Napaiyak na lang ako na marinig ang boses niya. "Nakikinig ka ba, woman? Who the hell are you?" Nalilisik ang mga mata ng asawa ko na marinig ang sigaw ng lalaki sa unahan. Hindi ko siya kilala, ngunit namumuhan ko ang mukha ni Jasper sa kanya. "She's my wife, Dad. Try to hurt or disrespect her. Makikita niyong hinahanap niyo." May di nasabi ni Jasper sa tinatawag niyang Dad. At sa ilang nasa harapan, nakatingin sa amin. Nagbabantay ito at kahit ako'y naninibago sa boses niya. Malayong-malayo kung paano niya ako kausapin. "Wife?" Gulat na tanong ng ginang na kamukha rin ni Jason. "Yes, Mom. She's my wife. Kaya hindi ako pwedeng magpakasal kay Valentina." "What?" Angal ng ama niya. Napatalon ako sa gulat at mas lalong napakapit kay Jasper. "It's okay, baby. I'm here." Pang-alo nito sa akin dahilan kung bakit kumalma ako. "Yes, you can't decide my life. Don't try my patience." "Yuan, hindi mo makukuha ang mana mo sa akin." Galit na sigaw ng ama niya. Nanginisihan lang ni Jasper. Akong kinabahan sa sagutan nila. "Try me, Dad. I don't care about your wealth. I can buy everything as you do." "Wag mo ko subukan." Ani nito't hinila ko papalayo sa lugar na yon. Narinig pa namin ang sigaw ng ama niya, ngunit nagtuloy-tuloy lang kami sa pag-alis na walang lingon-lingon. Sinalubong kami ni Kim, TJ at Aldrich. All of them are smiling at us. "Thank you," sinserong sabi ni Jasper sa kanila. Tumango lang ang tatlo at tinapik nila ito sa balikat. "Beer lang, sapat na." Nakangiting ani ni TJ at tumango lang si Jasper sa kanila. Sumakay na ang tatlo sa sasakyan na sinakyan namin papunta dito at nagpaalam. Hinila naman ako ni Jasper papunta sa sasakyan niya. Nakapasok kami sa loob, doon lang ako nakaramdam ng hiya. Nang mapatingin ako sa mukha niya, I felt pain na makita ang sugat sa labi niya. Kagat-labi akong lumapit at hinawakan ang labi nito. Bumalik ulit ang galit ko sa ginawa ng kuya niya. Nang tumingala ako'y nasa lubong ko ang mabibigat na titig niya. Ngunit naroon ang kaginhawaan sa muka. "I'm sorry," ani at pakiramdam ko'y para akong maiiyak habang nakatingin sa kanya. "I'm sorry if I lied to you." Gusto kong malaman kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Kung bakit kailangan niya magpanggap bilang ibang tao sa harapan ko. Kung pwede ko naman pala siyang makasama bilang siya, bilang asawa ko. Ngunit hindi ko siya kayang tanungin ngayon. Hihintayin ko magkusa siya. Ayaw ko muna siyang pagsalitain, lalo na't kagagaling pa lang niya sa sitwasyong gaya ng kanina. Pamilya niya, pinagkakaisahan siya at hindi ko kayang makita na ganoon ang nangyayari sa kanya. May luhang kumawala sa mata ko dahil hindi ko lubos maisip na pamilya pa niya ang siyang mas nagpapahirap sa kanya. Pinahira niyang luha sa mga mata ko. "Why are you crying?" Mas lalo lang bumigat ang pakiramdam ko nang marinig ang boses niya. How can he so gentle and calm? Paano pala kapag sunod-sunuran siya sa pamilya niya? Iiwan niya ako at magpapakasal siya kay Valentina? Paano ako? Hindi ka naman magpapakasal kay Valentina, di ba?
Naroon ang takot sa boses ko. Nakita ko magkahalong saya at lungkot sa mukha niya na mas lalong ikinasama ng pakiramdam ko. Bakit ka pangingiti-ngiti dyan? Ayaw mo ko maikasal sa kanya? Kagat labing dahan-dahan ako umiling. Nakagat niyang pang ibabang labit naroon ang luha sa gilid ng mga mata niya. I waited for this, baby. I waited for years for you to notice me. I waited for years for you to like me. I waited for years for you to be mine, Lucita. I can't believe it. Mas lalo lang ako naiyak na makitang luha sa mga mata niya habang masayang nakatingin sa akin. It's somehow creepy but I felt different. Cause an image of him slowly flashed into my mind. I'm so naive not to notice him. Nakita ko na siya dati pa. Nakita ko na siya noon pa. He helped me in math. He taught me how to solve quadratic equation. Siya yun eh. Siyang nag-motivate sa akin na mahalin ng math. And there are some instances na nakikita ko siya noon na hindi na napansin. Masyado ako naging abala sa pag-aaral dahilan kung bakit hindi ko napapansin ang nasa paligid ko. Nawala lang naman ng agam-agam sa sarili ko sa sinabi ng inay. Ang katotohanan humarap siya kay inay para hingin ng kamay ko at para ipagtapat ang ginawa niya ay sapat na para pagkatiwalaan ko siya. Lumapit ako sa kanya at idnampi ang labi ko sa labi niya. Alam kong natigilan siya at kinuha kong oportunidad na yon para mas lalong palilimin ang halik ko sa kanya. Are you sure about this, baby? Bulong niya habang nakatitig sa mga labi ko. Bakit ayaw mo? It's my dream and just like that, he slammed his lips against. Lumipat ako ng eskwelahan pagkatapos ng araw na yon. Si Mr. Chang nagasikaso ng lahat. Kahit si Isaac ay nilipat niya rin doon sa mas mahal at pinakatanyag na paaralan dito sa distrito namin. Bumalik ako sa bahay naming mag-asawa doon sa tuktok ng mundok sa bayan. Lagi ako nakaalalay kay Mr. Cheng. Lalo na't nagbigay ng gulo ang balitang magpapakasal niya kay Valentina sa negosyo niya. Kung noon nakakasama ko siya araw-araw at gabi-gabi, siya naman ang umalis ng bahay para pumuntang opisina ngayon. Bihira ko na lang siya makita. YCB, one of the greatest bank in the country, na pinapatakbo ng asawa ko. Kamakailan ko lang din nalaman ng tungkol sa negosyo niya nang halos siya at ang mukha ni Valentina nakikita ko sa balita. Hindi ko pa rin nakukuha ang sagot kung bakit nagpanggap siya bilang ibang tao sa harapan ko. Ayaw ko kasing dagdagan ng problema niya, lalo na halata sa mukha nitong pagod kada umuuwi. Medyo naninibago ako sa ganitong setup namin. You're so lucky. Napaangat ako ng tingin kay Kim habang humunguya siya ng niluto kong nilagang baka. Kumunot ang noo ko. Bakit mo nasabi? Naguguluhang tanong ko sa kanya. Aside sa naulol ng husto, Kim, sigaw ko na ikinatalon niya. Bakit ka ba naninigaw? Medyo pagalit na sabi niya. Yang bunganga mo, naiinis na sabi ko. Pinagkrus kong braso ko sa harapan niya at sinamaan siya ng tingin. Ayaw mo sa ulol? Okay, so as I was saying, aside sa nababaliw na niyang asawa mo sa... ano naman kung mabaliw siya sa akin? Tinasan ko siya ng kilay. Imbis na mainis ay nginisihan niya lang ako. Matagal na siyang baliw sa'yo. Bulag ka lang talaga. Natatawang sagot ni Kim sa akin na ikinisimangot ko. Cheng is the young CEO of YBC. He can do everything just to please you. You're his queen, so... Aniya na para bang yun ang sagot kung bakit ganun ang asawa ko sa akin. If you ask him to buy you a mounting, he'll literally buy one for you. Na, hindi mangyayari yun. Hindi naman ako magpapabili na kung ano sa kanya, sabi ko tugad na kinuha si Ophel. Where did you get that cat? Napulot namin ni Mr. Cheng sa daan, matagal na tong sa amin. Ngayon mo lang napansin, actually lumaki na nga si Ophel mula nung napulot ko siya eh. Hindi naman yan ang concern ko. What I'm trying to say is kahit yung pusang nakuha mo ay may breed. Ang swerte mo nga naman. Ani at humigop ng sabaw, napakunot naman ang noo ko sa ibig niya sabihin. Bakit? Magkano bang breed ni Ophel? Tanong ko't hinihimas-himas ang ulo naglalambing na si Ophel. It's around 1,300 to 3,000, sagot niya. Kaya naman pala, ang mahal ba't kung dollars? Agad ko nabitawan si Ophel sa mesa at nanlalaki ang mga matang bumaling kay Kim. Seryoso? Gulat na tanong ko sa kanya. Kumunot ang noo niya na tila ba sobrang OA ng reaction ko. Seryoso at bakit ka ba nagugulat dyan? Paano naman ako hindi magugulat mahal palang breed ng pusang to? Inungusan lang ako ni Kim at nagpatuloy sa pagkain.
Pinapunta ko siya dito dahil bala kong padalhan si Mr. Cheng ng lunch niya. Umupo ako sa harap nito tinitigan si Ophel. Grabe, sino kayo nagtapon sa kanya sa daan? Nga pala, bakit pala ako magdadala nito sa opisina niya? Hindi ko kasi alam kung saan at isa pa. Bawal akong lumabas dahil baka raw may kung ano mangyari sa akin. Kumunot ang noo ni Kim, ngunit hindi na nagsalita pa. Nagpaalam na rin ito para dalhin kay Mr. Cheng ang niluto ko. Napabuntong hininga ako sa sala. Maraming guard sa labas. Actually, narito na rin si Manang yung sumalubong sa akin sa unang pagpunta ko dito. Natuwa nga ako nang makita siya ulit. Alam ng asawa ko na may autophobia ako. Until now, ayaw ko pa rin na mag-isa kaya pinabalik niya si Manang dito dahil gusto niya na may kasama ko habang wala siya. Lady Sita, saan ito? Tanong ni Mana habang bitbit ang 2 ficus lirata o fiddle leaf fig. Ficus irata, isa tong uri ng indoor plants. Gusto ko kasing lagyan ng pananim ang loob ng bahay para refreshing tignan. Diyan na lang po Manang, sabi ko tinurong bakanteng space sa gilid. Sige po Lady Sita, napangiwi ako ng tawagin na naman niya akong Lady Sita. Actually pati mga bodyguard sa labas ay ganun na rin ang tawag sa akin. Did you eat your lunch? Napatingin ako sa cellphone na mag-vibrate at nabasa ang text mula kay Mr. Cheng. Lady Sita, may naghahanap po sa inyo. Agad ako na ibaba ang cellphone nang tawagin ako ng isang guard. Sino? Nagtatakang tanong ko. Kaibigan niyo po, si Alondra kasama ang pinsan nitong si Edward. Agad na lumaki ang ngiti sa labi ko at nagmamadaling lumabas. Nang tumingin ako sa malaking gate, nakita ko si Alondra na malapad ang ngiti at kumakaway-kaway sa akin. Bes! Sigaw niya. Bes! Excited ko silang pinagbuksan ni Edward. Agad kami nagyakapan ni Alondra sa sobrang tuwa. Alam na niya na si Jasper ang asawa ko'y iisa. Hindi pa rin siya natutuwa na napatawad ko kaagad ang panloloko ng asawa ko sa akin pero sabi niya irerespeto niya ang desisyon ko. Nang tumingin ako kay Ed ay nasa bahay siya namin nakatingin. Nang mapabaling siya sa akin ay kagad siyang ngumiti. Matagal na tayo hindi nakikita, Aniya. Oo nga nga pala, pumasok muna kayo. Tamang-tama nagluto ako ng nilagang baka. Sabi ko't nauna nang pumasok sa loob. Una ko napansin na cellphone ko na bigay ni Mr. Cheng sa akin na umiilaw. Tumatawag siya kaya kagad kong sinagot ito habang lumalayo ng konti sa mga bisita ko. Hey baby, are you okay? May nangyari bang masama dyan? Nasaktan ka ba? Uuwi na ako. Natulala ako nang tumambad sa akin ng sunod-sunod na tanong ni Mr. Cheng. Nang maisagot ang tawag niya. Hey baby, answer me. I'll go home if... Hey, ayos lang ako Mr. Cheng. Natatawang sabi ko para namang si Ratu. Sandali siyang nawala sa kabilang linya. Akala ko'y binaba niya ng tawag nang bigla ito magsalita. Then why you haven't replied into my text message, Mrs. Cheng? Biglang kumabog ng malakas ang puso ko sa sinabi niya. Uminit ang mukha ko at madiin na kinagat ang pang-ibabang labi para pigilan ng mangiti. Mrs. Cheng? It's good to hear.